Heto ang ilan sa mga pinakatagong bahay at building sa mundo. Wuling Temples. Sa isang bundok sa China ay nakatayo ang dalawa sa mga pinakanakakamanghang templo sa mundo. Sa iyong paglalakbay patungo sa taas ng bundok kung saan makikita mo ang dalawang templo, kailangan mo munang malampasan ang mga ulap dahil sa sobrang taas nito. Matatagpuan ang dalawang templo sa Red Cloud's Golden Summit, isang spire sa taas ng Mount Fanjing sa China. 330 feet ang taas ng spire. Hinihiwalay ng isang makitid na bangin ang dalawang templo pero kinokonekta sila ng isang tulay sa taas ng nasabing bangin. Pinangalanan ang lugar na UNESCO World Heritage Site noong 2018 at hindi naman nakapagtataka kung bakit dahil napakaganda ng lugar. Namibia Ghost Town. Hindi lang isang bahay ang makikita sa lugar na to, kundi isang buong bayan. Ganun pa man, kahit maraming bahay, ay walang nakatira dito. Ang desert town ay dating isa sa mga pinakamayamang bayan sa mundo, pero inabando na ito nang maubos ang mga resources sa lugar. Ngayon ay unti-unti na itong binabaon ng mga buhangin ng disyerto. ESO Hotel. Binansagan ang gusaling ito na boarding house sa Mars dahil sa disyertong kapaligiran niya na parang Mars ang itsura. Matatagpuan ito sa Atacama Desert ng bansang Chile. Hindi ito isang commercial hotel. Ang ibig sabihin ng ESO ay European Southern Observatory. Ang hotel ay ginawa para may matuluyan ng mga researcher na nagtatrabaho sa obserbatoryo. Dinisenyo nila ang hotel na maging lugar kung saan pwedeng makapag-relax ang mga scientist pag hindi sila nagtatrabaho. Meron itong 120 na kwarto, isang kantin, at maraming mga lounge areas. Meron din itong mga garden, swimming pool, fitness center, at library. Dahil sa mga amenities nito, tinagurian din itong oasis for astronomers. Gawa sa konkreto ang hotel at pininturahan nila ang harap nito ng red para mag-blend ang gusali sa kanyang kapaligiran. Ellie House. Sa isang isla sa Iceland ay merong isang bahay na tinagurian ng marami bilang pinakatagong bahay sa buong mundo. Tinayo ito ng Ellie Hunting Association hindi para gawing tahanan, kundi para gawing hunting lodge. Minsan ay merong mga hunters na pumupunta sa isla at dito sila nagpapahinga pag hindi sila nag-hunting. Plettenberg Castle. Ang malapalasyong mansyon na to ay nasa isang talampas sa gilid ng dalampasigan. Para gawin ng bahay, gumamit ang developer ng lokal na bato. Hinalintulad ang disenyo ng mansyon sa isang castle. Napakaganda ng mga views dito dahil napapalibutan ng bahay ng napakagandang kapaligiran. Sa isang gilid ng bahay ay makikita mo ang dagat na nakaka-relax pagmasdan. Merong 4 na double suites ang mansyon at meron din itong isa pang double bedroom na nakahiwalay sa bahay para sa mga guest. Maaliwalas ang interior ng bahay, kaya pag dito ka nakatira ay laging maalwan ang pakiramdam mo. Hindi mo kailangang pumunta sa dagat para lumangoy dahil merong swimming pool sa northern side ng bahay. Madalas maganda ang panahon sa lugar, kaya pwede mong ma-enjoy ang outdoor living ng halos buong taon. Eltz Castle. Sobrang nakakamangha ang kastilyong ito dahil 850 years na nakatira dito ang iisang pamilya. Matatagpuan ito sa Germany at tinayo ito noong 11th century pa. Kumpara sa ibang mga kastilyo, hindi madaling mahanap ang Eltz Castle. Nakatayo ito sa isang lambak at napapalibutan ito ng kagubatan. Simula nung taong 1157 pa lang ay pagmamay-ari na ito ng pamilyang Eltz. 34 generations na ng kanilang pamilya ang tumira sa kastilyo. Sa kasalukuyan ay walang miyembro ng kanilang pamilya ang nakatira dito
kaya binuksan muna nila ito para sa publiko. Sa buong kasaysayan ng Europa ay hindi pa nasakop o nasira ang Elf's Castle. Dahil sa mayamang kasaysayan nito at dahil pwede itong bisitahin, maraming turista ang pumupunta sa kastilyo kahit nasa tagong lokasyon ito. Orgon Seclusion. Sa hilaga ng Bandon Dunes Golf Resort ay merong isang bahay na nakatago sa isang talampas sa gilid ng dagat. Pag dito ka nakatira, ay marerelax ka sa tunog ng mga alon na tumatama sa bato. Sa kabilang gilid naman ng bahay ay merong mga nagtataasang puno na bumubuo sa isang malawak na kagubatan. Napakaganda rin ng interior ng bahay. Malawak ang mga living area at maaliwalas ang mga ito. Maraming parte ng bahay ang merong mga bintana na nagbibigay ng mga napakagandang views ng kapaligiran sa labas. Walang nalalapit na bahay, kaya kahit saang lugar ka ng mansyon pumwesto, ay puro nature lang ang makikita mo. Sphinx Observatory. Madalas pumunta ang mga scientists sa mga pinakaliblib na lugar sa mundo para gawin ng kanilang mga research. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ginawa nila ang obserbatoryong ito sa isang napakataas na bundok sa Switzerland. Ang Sphinx Observatory ay ang gusali na may pinakamataas na altitude sa buong Europa. Maraming laboratory sa loob nito at meron din itong weather observation station, astronomical domes at 76 cm telescope. Bishop Rock Lighthouse. Sa Northern Atlantic Ocean, malapit sa dalampasigan ng United Kingdom, ay matatagpuan ang pinakamaliit na isla na merong nakatayong gusali. 70 kilometers ang layo ng isla sa pinakamalapit na bayan sa kanya. Merong nakatayong lighthouse sa island at isa ito sa mga pinakatagong gusali sa mundo. Mahirap pakapunta sa lighthouse gamit ang bangka, kaya sa taas nito ay naglagay sila ng isang helipad. Binansagan ng marami ang building na King of the Lighthouses. Ang taas niya ay 49 meters at isa siya sa mga pinakamatangkad na lighthouse sa England. Crystal Mill. Matagal nang nakatayo ang bahay na to. Noong 1890s pa siya ginawa sa Crystal River sa Colorado. Isa siyang wooden power plant para sa Sheep Mountain Tunnel. Noong una ay meron siyang horizontal water wheel na nagge-generate ng compressed air para sa mga minero sa mga kalapit na silver mines. Pero nung sinarado ang mga minahan, hindi na ginamit ang mill.